Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Bruce Carrington at Bernard Angelo Torres. Fight schedule po nito, Pebrero 16, 2024. Nagaganapin po sa Madison Square Garden Theater, New York, USA. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Pero bago natin yan simulan, shout out muna sa nag-request na gawa natin ng video ang bakbaka na ito. Walang iba kundi si Idol Meljon Gomba. Shout out sa iyo, Idol. Maraming salamat po sa patuloy mong pagsuporta at pagsubaybay dito sa ating munting channel. At para naman sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad sa channel na ito, inaanyayahan ko rin po kayo na sana suportahan po niyo ang ating munting channel sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share at higit sa lahat sa pag-subscribe. Maraming salamat po. Okay, dito mga kaibigan, hindi lang prediction and fight analysis ang ating gagawin. Bagkos, samahan natin ng comparison. Kaya naman, alamin muna natin ang mga background sa magkabilang panig kung sino ang yamado at dihado sa bakbakan. Paano naging yamado? Paano naging dihado? Unahin natin ang sa panig nitong si Bernard Angelo Torres. Ang boksingerong ito ay may impresibong kartada po. 18 wins with 8 wins coming by way of knockout. May isang talo ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanyang nag-iisang talo, natatalo lamang ito sa pamamagitan po ng puntusan. Sa ngayon, may edad ito na 27 anyos at ang height 5 foot and 4 inches. Reach 66 inches. South po ang kanyang stance, knockout ratio 44.44%. Mga kaibigan, itong si Bernard Angelo Torres ay residente po sa Norway, pero ipinanganak ito sa Pilipinas. Tagbilaran, Bohol po. So, ibig sabihin, atin pong kababayan, itong si Bernard Angelo Torres. Suportahan po natin sa kanyang nalalapit na laban. Paano natin ito masuportahan? Ating tangkilikin ang kanyang nalalapit po na laban bilang pagsuporta. Pagdating sa eksperyensya nitong ating kababayan po, ang pinakamatinding na kalaban nito na masasabi nating veterano ikumpara sa kanya ay katulad ni Nasibo Ramadhani na may record po na 33 wins with 17 losses with 2 draws. So kung ikumpara sa kartada ng ating kababayan, nangalahati po. Oo, sa dami ng laban. So, yon, magandang karanasan yun para sa ating kababayan. Christian Avila at siyempre ang kauna-unahang tumalo sa kanya na si Frenzy Fortunato Saya, na kung saan mga kaibigan sa unang pagkakataon nakatikim ng talo ang ating kababayan by split decision. Pero hindi po madaling laban para sa nanalo na si Saya dahil pinahirapan po talaga siya ng ating kababayan. At doon din natin nakikita na itong ating kababayan, bagamat marunong bumagsak, pero matibay dahil nakabangon na tipo balagang walang nangyayari lamang. Hindi niya ininda kumbaga ang pagkabagsak niya at naipagpatuloy ang laban at nawi nga lamang sa split decision. Talo si kabayan po mga kaibigan. Take note, 5 foot and 9 inches ang tangkad ng tumalo sa kanya. So 5 inches ang diferensya po mga kaibigan. So hindi na bago para sa ating kababayan ang mapapalaban pala sa matatangkad. Pagdating sa skills nitong ating kababayan, boxer puncher, defensive style, pressure fighter style, counter punching ability, willing sa brulan o tututo na bakbakan, may pabugso-bugsong sugod ito, which is yung kanyang in and out movement. Volume kung bumabato ng mga kombinasyon, masipag talaga ito kung bumato ng suntok po mga kaibigan. Taglay ang hand speed, timing at accuracy. Take note, bagamat mayroon lamang itong knockout ratio na 44.44%, pero madidiin po ang mga suntok nitong ating kababayan. Pagdating sa depensa,
Maganda na rin ang kanyang dipinsa. Pero bilang isang boxer puncher, kumakain din ito ng kamao po mga kaibigan. Oo, kumakain. Pero yun nga, masasabi kong makunat o matibay itong ating kababayan. Sa panig naman ng Amerikano na si Bruce Carrington, ang boksingerong ito ay bago pumasok bilang professional boxer, lumalaban ito sa amateur na kung saan nagkaroon po ito ng kartada. 69 total fights. 44 ang kanyang naipanalo, 25 doon ay kanyang talo. Sa ngayon, as a professional boxer, may impresibong kartada din ito na 10 wins with 6 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad na 26 anyos at ang height nito ay 5 foot and 8 inches. Reach 72 inches. Orthodox ang kanyang original na stance. Knockout ratio 60%. At kasalukuyang rank number 8 sa WBO. Pagdating sa ranking, ang ating kababayan po sa ranking wala po sa 1 to 15 sa 4 major title belts. Huling napalaban itong si Bruce Carrington. Nakalaban nito si Jason Sanchez na dating world title challenger, na kung saan naipanalo ni Bruce Carrington ang kanyang laban kay Jason Sanchez by technical knockout. Nangyari ang laban noong Disyembre 9, 2023. Yun ang kanyang pinakahuling laban po mga kaibigan. Pagdating sa karanasan o eksperyensya ni Bruce Carrington, siyempre, isa sa background niya ang dati niyang pagiging amateurista o lumalaban sa amateur, at ang nakalaban niya ang dating world title challenger na kagaya ni Jason Sanchez. Idagdag natin ang kapwa niya undefeated na si Brandon Chambers at si Luis Proso, na kung saan may magandang record, na kung saan kung ikumpara sa kanya pagdating sa professional fights, mas maraming laban ikumpara sa kanyang record po mga kaibigan. Pagdating sa skills na boksingerong ito, all-around boxer o fighter. Oo. Pwede siya maging defensive style, personal fighter style. May counter-punching ability, lumalaban din sa close range o toto na bakbakan. Taglay ang footwork na kayang ipanatili ang kanyang distansya sa kanyang makakalaban. Taglay ang husay sa depensa na kung saan kahit sa close range mahirap patamaan gamit ang Philly Shell shoulder roll ni Mayweather. At yun nga, magaling sa opinsa, mahigpit sa depensa, magaling pagdating po sa puntusan, at hindi lang po basta sa puntusan magaling ito dahil mayroon itong one punch knockdown at nauwi sa knockout. Katunayan, sa kanyang 10 total fights, 6 doon ang kanyang naipanalo by knockout or technical knockout po mga kaibigan. So dadako tayo sa ating comparison. Pagdating sa edad, parehong nasa prime ang dalawang maglalaban. Sa height and disadvantage, liamado si Bruce Carrington. Mas matangkad si Carrington ng 4 inches. Pagdating sa reach, malayo din po ang diferensya. O 6 inches din ang diferensya. Southpaw kontra orthodox, delikado sa untugan, pero sa tingin ko dahil sa skills ni Bruce Carrington, medyo hindi mangyayari siguro yan. Knockout ratio, liamado si Bruce Carrington. Activity, parehong aktibo ang dalawang maglalaban. Sa eksperyensya, lamang pa rin si Bruce Carrington. At sa skills, may kalamangan si Carrington. Pero may laban naman ang ating kababayan pagdating po sa skills. Oo, may laban, which is ito po ay isang boxer-puncher. So, dito pa lamang mga kaibigan, may idea na kayo kung sino ang papaboran ninyo sa panalo. Ihayag nyo ang inyong prediction dyan sa baba. At ating pupusuan yan bilang pagpapahalaga or pag-appreciate sa inyong komento. At kung medyo may mahaba-haba akong oras, babasahin ko po yan at magre-reply po ako. Oo. So, ngayon, dadako na tayo sa ating prediction. Prediction ko dyan, mga kaibigan, Bruce Carrington by technical knockout. Kung sakaling mawi sa puntusan, lamang pa rin si Bruce Carrington pero may laban ng ating kababayan. O may laban. Pero kung sa panalo, lamang pa rin talaga si Bruce Carrington. Ngayon, this is boxing. Anything can happen. Hindi porkit liamado ang Amerikano ay talo na kaagad itong ating kababayan. Hindi ganon. So dito mga kaibigan, para sa ating kababayan,
pinaka tsansa ay ang maka-upset sa Amerikano na si Bruce Carrington. Knockoutan o puntusan. O upset lamang ang pinaka-tsansa ni Kabayan. Ganun pa man. Dito sa labanan na ito, kung sakali, ang kailangan lang ni Bernard Angelo Torres na ating kababayan, i-pressure niya, didikitan niya itong si Bruce Carrington. At syempre, paulanan niya ng mga kombinasyon. Dahil kung marami ang ibabatong suntok nitong ating kababayan, kumbaga maging agresibo siya, pero huwag niya pabayaan ang kanyang depensa. Oo, maging agresibo, pero huwag pabayaan ang depensa. Hindi porket makunat ito, walang tsansang ma-knockout. Kaya nga, sa prediction ko, delikado sa knockout dahil baka ma-counter si Kabayan. Pero yun nga, maging agresibo, magpaulan ng mga suntok, pero huwag pabayaan ang pag-iingat. Kumbaga, yung depensa po, mga kaibigan. Oo. Kaya dito, sa tingin ko, may tsansa din na maka-upset si Kabayan sa laban po, mga kaibigan. Nakadepende ito sa gagawing strategy ng kanyang team. Na sana nakakakuha sila ng magandang adjustment dito. Dahil hindi po basta-bastang kalaban ang Amerikano na si Bruce Carrington po, mga kaibigan. Kaya naman, sa aking yang prediksyon, mas pabor ako na manalo itong si Bruce Carrington doon sa ating kababayan po, mga kaibigan. Oo. Real talk ang ating pagtatalakay dito sapagkat kababayan natin ang mapapalaban po, mga kaibigan. Kaya abangan natin at syempre suportahan po natin ang nalalapit na laban ni Kabayan na si Bernard Angelo Torres. Malay natin makakuha ito na isang upset sa laban. Hanggang dito na lamang, ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.